Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses ang bayot nga kiat pero dili igat. Ako din si Francis, ang gwapo pero delioso. And we are the Friendly Love Team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. So ngayon is ipapakita namin sa inyo kung paano gawin ang kupras, kung ano yung proseso. Ayan. Yes. So hindi man namin maipakita lahat talaga kasi hindi lang naman sa isang araw is matatapos na. Ayan. So hanggat sa makakaya lang namin maipakita sa inyo. Pero ipapakita talaga namin ng mas maayos din sa inyo para naman malaman nyo kung ito pala yung gawin, ganyan. So, ayan. So, ngayon is pupunta tayo doon sa bahay ng mama ni Francis kasi doon na nila ginawa yung paggawa ng kupras. Ayan. So, hindi na namin napakita na umakyat sila ng niyog para kumuha sila ng mga niyog para gawing kupras. So, ngayon dahil nakuha na nila yung mga niyog, natipon-tipon na nila, so, ang ipapakita namin sa inyo kung paano siya biyakin, tapos kung paano kunin yung salaman ng niyog para mailagay doon sa may ganggangan para lulutuin yung kopra. So ayan, pupunta na tayo doon para makatulong na naman tayo doon sa paggawa ng kupras. So ngayon lang yung time namin na tutulungan namin sila kasi sa sobrang busy din namin ni Francis. Busy din kami sa aming buhay. Iba na kami sa pamilya namin. So syempre, kailangan namin kumayod para naman sa sarili namin para hindi kami mag-ano sa aming family. Ayan. So ngayon, pupunta na tayo! Kapag nabalatan na yung niyog, ito na yung hitsura nyo. So, hindi gano'ng kalaki makalab. Kapag nabalatan mo yung niyog, pwede na biyakin. Parang ganito ang makalabo. Ito simple lang makalab. Madali lang to. So yan. Kapag nabiyak na mo makalab yung niyog, pwede na ilagay doon sa taas para lutuin makalab. Para maging kupras na din siya makalab. Ito naman yung merong butbot sa loob. Sige, biyakin mo, Bi. Ha? So, ayan. Mga kalab, meron daw siyang butbot. Ayan. So, comment below kung ano yung Tagalog ng butbot. Ano yung butbot? Alam mo yung mga kalab yung butbot? Ang bot sa butbot. Ayan. Ito yung butbot. At siyempre mga kalab, pwede din ito makain. Lasang butbot niya. Ayan, ito na po yung butbot mga kalab. Tapos disclaimer pala, hinay-hinay lang po sa pagkain ng butbot. Kasi hindi mo na namalayan. Iba-iba na yung nailalabas sa bunganga mo. Ayan. Yung mga kalabo, mayroong butbot. Masarap to. Yung butbot. Butbot nga. At ito naman yung maliit na butbot. Meron pang sabaw. Yummy. 8:01 p.m. So ayan mga kalab, dahil nagabihan kami mga kalab, so lulutuin muna namin yung niyog para bukas na namin lulugutin yung mga niyog. So ipakita ko sa inyo bukas mga kalab.
So ayan mga kalab, dahil nailagay na po yung kupras doon sa itaas. Kung napapansin nyo mga kalab, meron na siyang mga apoy-apoy na medyo maliit lang, so hindi siya gaano kalaki. So ayan, para mas maging umusok siya mga kalab, lalagyan natin ng bunot kung sa Bisaya pa. Para yung mga kalab, yung bunot is uusok yan. So yung usok is pupunta doon para yung usok na yung magdadala para makaluto ng kupras. Ayan, so kukuha tayo dito ng bunot. Ayan, so samahan nyo po ako. So ayan, meron pong bunot dito mga kalab. So kukunin natin to. Dapat talaga kahit damihan natin yung paglagay ng bunot para mas madaling maluto yung kupras. Ayan. So ayan, punta na tayo doon mga kalab. So ayan, ilalagay natin dito, ayan, para mas medyo umapoy siya. Tapos kapag napansin nyo po na umapoy siya, so dapat talaga patayin para hindi masunog yung sa itaas. So dapat para maluto yung kupras, dapat usok lang talaga. Ganyan. So ganyan mga kalab, oh. Ganon. Kuha pa. So ayan, si Francis naman yung kukuha ng bunot. So ayan po yung bunot. So ayan, ilalagay ni Francis dyan. Dapat makalab parang gano'n, oh. Kunti-kunti lang. Dito naman sa to, dito naman sa wala. So ayan. Yan. Bago muna namin siya lalagyan, so pupunta muna tayo sa taas. Ipapakita namin sa inyo kung ano na yung lagay doon sa kupras. Ayan, tingnan nyo mga kalab. Akit tayo dyan. Nahulog ako. Nahulog ako. Tarong ga. Tao po. May tao po ba dito? Ayan, so mga kalab, sobrang init niya talaga. Ayan. Sobrang init dito sa itaas. Agay. So ayan, andito na tayo sa itaas mga kalab. Ayan. Kung napapansin nyo po, medyo naluto-luto na kasi habang kinukuha nila yung ibang mga niyog para gawing kupras, ayan, so tignan nyo po, ayan, niluluto na nila agad, so kanina pa, parang medyo naluto-luto na siya. So kapag napansin nyo mga kalab, kapag itong niyog, parang hindi na siya masyadong kulay puti. Pag napansin nyo na parang ganito na, parang color brown na siya, so kailangan na siyang kunin mga kalab. Sobrang ng usok mga kalab dito sa kupras. Yung luto na. So ayan, sobrang pawis na ako, ayan. So kagaya nito mga kalab, naluto na siya. Naluto na ba ito, Bino? O, so naluto na. So kukunin na natin mga kalab, ayan. Hindi ako marunong gumawa nito mga kalab kung paano to gawin. Pero tinuruan ako ng mama ni Francis na paano gawin, ganyan. So marunong na po ako. Ayan. So, ito po yung mga kalab, kung napapansin nyo po na naluluto na mga kalab. Sobrang mga kalab, pinapawisan ako. Kailangan mo talagang tingnan yung mga kupras kung meron na bang naluluto o meron na bang hindi pa naluluto. Kung naluluto na yung ibang kupras, syempre ihihiwalay-hiwalay mo na siya. Yan, kagaya na to, parang hindi pa siya naluto. So, kailangan mo siyang ilagay dito sa mas ilalim. So, maghanap ka. Kagaya nito mga kalab, ito, naluto na Bino. Naluto na to, so syempre ihiwalay mo na para hindi na siya masunog. Ito po yung kupras mga kalab, ayan. Ito yung hanap buhay ng mama ko. Kung wala silang pagkain, ito yung bibinta nila mga kalab para makabili na ng bigas. At salamat sa Diyos dahil nakapasok na din kami sa vlog, so makatulong na din kami sa aming pamilya mga kalab. Salamat sa ating Lord. So ayan mga kalab, bago mo ilagay yung kupras dito para lutuin, make sure na makuha mo na ito, Bino. Di ba mas kukunin mo pa muna, Bi? Oo, kukunin mo na to mga kalab. Yes, kukunin mo muna yung nasa loob. Tapos yung bagol, ayan, hindi namin alam kung sa Tagalog, pasensya. At simple mga kalab, yung bugol, magagamit pala to. Kapag nakuha na yung laman dito, so itong bagol is pwede pa siyang ibenta. Yes, ito ayan. yung uling, tinatawag nilang uling. Yes, so ito ay ginagawang uling, ayan. Yes. Kung napapansin nyo, kung may mga barbecue, ganon, so ito po yung dahilan, ito po yung bagol, ayan. So ayan, abangan nyo pa rin, baka siguro gagawin din nilang uling itong, kung napapansin nyo, parang may mga usok-usok, diba? So ayan, naaamoy ko na si Francis, mabahong na siya, kupras. So lalabas na tayo kasi hindi na namin kaya yung usok dito mga kalab, ayan. So ayan po yung kupras mga kalab, ayan. Ayan, so ganito po kadami mga kalab, ayan. Do dito sa amin kasi, madalas kasing umuulan. So ayan, hindi na lang namin binibilad sa araw. Siguro kung ibibilad namin sa araw, is hindi lang siya gaano katagal talaga kasi umuulan talaga dito. So ayan, instead na ibilad namin siya sa araw, so dito na lang. Kaya gumawa na lang kami ng ganggangan para maluto agad yung kupras. Ayan. So ayan, ito na rin yung ating mga bunot. Ayan. So ito, ilalagay natin dito. So ilalagay natin doon sa bandang walang mga apoy. So ilalagay natin dyan. Ilagay mo, Bi. Lagyan natin ito. Ayan, sa sobrang init talaga mga kalab. Diyos ko Lord, sobrang init. Parang pinapagod. Sobrang init talaga.
So kung napapansin nyo mga kalab is medyo umuusok na siya. Para yung usok mga kalab is pumupunta doon sa itaas. So siya po yung magsisilbing para maluto po yung kupras. Ayan. Tomorrow. So ngayon mga kalab, dahil naluto na yung ibang kupras, so nalagay na din sa ibang sako. So halina mga kalab, pakita ko sa inyo mga kalab kung ano yung luto at ano yung hilaw pang coconut. At siyempre mga kalab, akyat tayo sa bahay ng amo ko. At siyempre mga kalab, nandito pala yung pamilya ko at yung mga kapatid ko. Nandito sila oh. May tingog. Hi mga kalab! Hi mga kalabs! Kami nagpili-pili ng Hindi daw may kupras. Yung luto mga kalab, ganito. Luto na mga kalab. Ibigay ito sa sako. Ito yung hilaw pa mga kalab oh. Tingnan nyo, ito yung hilaw nga lubig. Sa Bisaya pa lubig. Ang sa Tagakuan, coconut. Hindi pa medyo maluto. Pero ang ibang niyog naluto na. Parang ganito mga kalab oh. Oh. Kakunti pa lang na yung naluto. So ayan yung nailagay na sa sako is naluto na siya. So yung iba is inilipat muna nila kasi kung may hindi pa naluto is lulutuin nila uli. So tuturo ko sa inyo mga kalab kung paano kunin to yung niyog dito sa nakakapit sa bagol. Parang ganun mga kalab. Oh, parang ganun lang mga kalab. Madali lang to mga kalab. Oh. Tingnan nyo. Yan. At siyempre mga kalab, hindi pa to luto mga kalab. Siyempre ipalutuin pa to mga kalab. So ayan mga kalab, ilisan na natin to ng bagong sako. Puno na. Ito naman. Tingnan nyo mga kalab. So, Oh, ayan na po yung itsura ng luto mga kalab. ito. Meron na tayong kupras na chocolate. Kulit. Ang bango. Pag kumakain ka nito mga kalabs, patibay ito ng katawan. Tingnan nyo. Nalagay ko na dyan. So ngayon mga kalab, merong mga bagol dito. So ilalagay natin to sa sako. Ayan, para madali lang makuha mga kalab kapag ginawa na itong uling. Ayan, meron nang naluluto dito ng mga kupras. So ilalagay natin to sa sako para mas madali lang din siyang kunin kasi ito na yung mga bagol mga kalab. So hindi pa siya masyadong madami kasi maliit pa lang yung nakuhang mga kupras. Ayan. So yung gagawin natin is ilalagay natin to sa sako yung mga luto na, tapos yung mga hilaw dito na lang din mga kalab para lulutuin pa siya. So karon mga kalab, mao na tanan yung mga kupras mga kalabot. Mao na siya tanan. So dili pa na siya maluto karon. So ugma pa na maluto siguro. Dili pa na nila maganggang karon. So unya na ni mga hapon siguro. Dili ni ila mama ra ni nga bahinunon. Napay tagiya ni bahinunon nila ni. Duwa sila ni magbahin tagiya ug sila mama magbahin na ni. Tungaon nilang halin na ni. Mao na tinuod mga kalab. Dili man ni amo ang kagulingon sa amo na mo ni nagbantay ra man gud sila magpapadriya sa pispan. Di ni amo ang yuta. Pispan ray giabangan na mo kaning lubi dili ni bahinon ni tagiya ang halin na ni. Tomorrow for sure. So ayan, this is the 4th day na nag-aano kami ng kupras. So kahapon, hindi kami nakapag-vlog sa 3rd day kasi busy din kami. Pumunta kami doon sa bahay ng mama ko kasi galing din kami nagsimba. Ayan, so ngayon na po ibibenta yung mga kupras. Kung napapansin nyo po mga kalab, inilagay na po nila sa sako dyan. Yung ibang mga sako is pinunta na doon ni Care. Ito na po yung sitwasyon namin ngayon. Nagpe-prepare na po kami. Itong mga sako is isa-transfer doon sa bandol kasi doon na kami sasakay ng tricycle para papunta doon sa pagbibintahan ng kupras. So ayan na po sila.
Meanwhile. So ayan mga kalab, andito na tayo sa pagbibentahan ng mga kupras. So kung napapansin nyo, sobrang dami ng kuprasan. Ayan, so yung mga nagkukupras talaga, so dito sila nagbebenta. So ayan, sobrang dami talaga ng kupras dito mga kalab. O, tingnan nyo. Ayan, so dito lang po yung matatagpuan sa Kabadbaran. So dito namin binibenta, di ba, sa sobrang layo namin. So dito kasi medyo mas mahal yung kilo. So hanggang dito na talaga kami. So ayan mga kalab, nakadating na kami dito sa aming bahay. Yes, okay no. So ngayon, meron pala akong sasabihin sa inyo ha, kaya makinig kayo. Kanina, hindi kami nakaabot na ibenta talaga yung kupras kasi apat kaming pumunta doon, ang yung parents ni Francis, ako at si Francis. Dalawa. Ayan. So sa isang tricycle, dalawa lang dapat yung makasakay. So ayan, nalagay na namin yung aming kupras doon sa daanan para maghintay ng tricycle. So habang nag-aantay yung parents ni Francis na magpara ng tricycle, so kami ni Francis pumunta muna kami doon sa atin ni Francis para magbihis. Hindi natin alam kung kailan makapara ng tricycle kasi nag-expect kasi kami na hindi agad-agad makapagpara ng tricycle kasi mahirap kasi ang tricycle doon. Nung pagpunta namin sa pinaghihintayan ng mama ni Francis is hindi na namin sila naabutan, so umalis na sila. Kaya sila din umalis kasi umuulan, so hindi na lang kami hinintay. So ibenta na lang nila yung kupras. So pagdating namin doon is naibenta na, so hindi na namin siya na video, pero kinunan ko po ng video. Kaya po yung nakuna na lang ho namin is kung saan ibinebenta yung kupras. Ayan, so sana maintindihan nyo po na hindi namin napakita sa inyo kung naibenta na ba or ganun. Basta promise mga kalab na ibenta na, at ang halaga ng naano nila mga kalab is 12,000. So yung 6,000 is yung sa amo namin at yung 6,000 din is sa kanyang mama. Ayan, pinaghahati sa mga tumutulong. Ayan po yung rason kung bakit hindi kami nakapag-vlog sa pagbenta talaga. So yung naabutan namin is tapos na, ganun. Pero ngayon mga kalab, magpapatulong lang sana ako sa inyo. Itong camera namin, itong WX500. So ito siya, is nag-o-open siya. So ang ginagamit namin is Realme 5. Kung napapansin nyo mga kalab ha, yan, pag ino-open ko siya mga kalab, ayan, na-open siya. Pero kapag itong screen, ipinaharap namin sa amin. So ganito yung mangyayari mga kalab. Ganito ha. O ganyan po, parang napapatay po siya. Tignan nyo ha. Yan po. O namamatay talaga siya mga kalab. Ito yung mga kalab, bigla na lang gumanito. Ay, hindi po ito nabasa, hindi po ito naipit. Nakapag-vlog pa nga kami nito mga kalab nung gabi at nung umaga na. Binidyohan pa namin yung mga kupras. Ayan, so nung umuwi kami doon sa bahay, inilagay lang namin siya sa lamesa. So yung lamesa lang man, so wala namang gaanong mga gamit. So ito lang talaga yung camera. So pumunta kami doon sa market. Nung pagpunta namin doon, imbis na mag-vlog kami doon, nagulat na lang ako na ganito na lang po yung nangyari. Okay po siya sa back. So ganito na po siya kapag piniflip mo siya paharap. Ayan, magpapatulong lang sana kami kung paano to i-fix. Nagulat din ako kasi kapag ginaganon siya mga kalab, parang may lumalabas siya ng mga rainbow, ganon. Tingnan nyo mga kalab. Dandahan natin ha. Na parang gano'n, parang may rainbow na lumalabas. Talagang hindi talaga to naipit, hindi siya nabasa. Kasi kakagaling lang namin mag-vlog, tapos punta agad kami sa bahay ng mama ko. Doon na namin na malaya na bigla na lang gumaganito. Namamatay po siya, hindi na nakikita yung sa amin mga kalab. Ayan. So, ayan, maniwala man kayo sa hindi mga kalab, promise, wala pong masamang nangyari dito. Basta hindi talaga ito nabasa, hindi ito nahulog, at hindi ito naipit. Basta sa lamesa lang talaga namin ginamit. Nagulat na lang ako, ewan ko ba kung bakit gumaganito. Okay pa naman makapag-vlog kami dito. Kaso nga lang, hindi na makikita yung aming sarili. Ayan. So, naghahalaga pa naman siya sa 29,000. Sa mismong price talaga doon sa Davao, doon sa kanilang mall. Ayan, I hope na matulungan niyo po kami kung paano ito gawin. Ayan, talagang hindi na talaga siya kayang humarap doon sa harap mga kalab. Ayan, sayang naman 'di ba, kasi 2 months pa to sa amin tapos ito na nangyari. Sana naman kung sinong may alam diyan, papatulong naman po. Sana tulungan niyo kami sa kung ano yung diferensya ito. At syempre, na-reset na namin, ni-restart, yan, lahat. Pero hindi pa namin siya pinapaayos doon sa mismong pagawaan talaga. So, itatry namin. Pero, comment below muna kung ano yung dapat gawin para ma-aware kami kung ano ang dapat gawin dito. Ayan. Yes. So, sana mga kalab, na-enjoy ho kayo sa panonood ng aming vlog mga kalab. At syempre, na palagi kayo nakasuporta sa amin at wala kayong balak na umalis kasi mahal namin kayo at mahal nyo din kami, alam namin. At kung bago kayo alis mga kalab, please subscribe sa aming YouTube channel. Ayan, so that's all for today's vlog. At kami ang Family Love Team na nagsasabing dapat love lang. Ilag na sa kadugo